Itong Barangay Ginebra San Miguel, matapos nga ang kanilang exhibition game doon sa Taiwan, ay tinitingnan na ang posibilidad ng pagdadagdag nila ng panibagong player sa kanilang lineup dahil nakikita na ni Coach Tim Con ang mga weaknesses. Isa sa mga posibleng pag-usapan nga ng Barangay Ginebra ang pagkuha sa wingman ng Phoenix Fuel Masters na si Ken Tapen. Dahil nga sa kakulangan yon ng Barangay Ginebra pagdating sa wingman position, especially hanggang ngayon ay wala pa si Justin Brownlee. Isang malaking posibilidad na pag-a-acquire ng Barangay Ginebra San Miguel sa wingman ng Phoenix Fuel Master na si Ken Tapen. Si Ken Tapen ay nasa ilalim ni Coach Olsen Racela noong naglalaro ito sa UEAP sa Far Eastern University, na kung saan gama nga ni Ken Tapen ang sistema na ipinapatakbo ni Coach Olsen Racela na kahalintulad sa ipinapatakbo ngayon ni Coach Tim Con. At ayon nga sa isang report, malaking posibilidad na itong si Jeremiah Gray ang ipapalit ng Barangay Ginebra San Miguel or ibibigay ng Barangay Ginebra San Miguel sa Phoenix Fuel Masters or magdadagdag pa ng isang posibleng player or future picks para maging patas ang nasabing trade negotiation. Kung titingnan at susumahin po natin, itong si Jeremiah Gray ay mas mataas ang kanyang high pick or mas mataas ang pick niya noong pumasok ito sa PBA. Kung ikukumpara mo kay Ken Tapen, ang problema lang nila ngayon dahil itong si Jeremiah Gray ay nanggaling nga ito sa injury, at hindi lang basta-basta injury kundi ACL injury. Napakalaking tulong sa Barangay Ginebra San Miguel nitong si Jeremiah Gray nung wala pa itong injury dahil nakikita naman natin ang kanyang performance, mataas ang minutong ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Con dahil nga isa itong outside shooter at the same time two-way player itong si Jeremiah Gray. Kaya kung ihalin tulad mo kay or ikukumpara mo kay Ken Tapen, ay mas parehas lang sila ng value kung healthy itong si Jeremiah Gray. Samantala itong Barangay Ginebra San Miguel, rather ay itong Rain or Shine Elasto Painters, naghahanap nga ng isang wingman na magkukomplement pa sa kanilang mga line-up ngayon. Dahil nga ang Rain or Shine Elasto Painters ay kinakailangan na mas palalimin pa ang kanilang lineup at kaya magbigay ng Rain or Shine Elasto Painters na mga future picks or bench players para makuha ang wingman ng NLEX Road Warriors na si Jonel Policarpio. Hindi na sikreto na si Jonel Policarpio ay interesado si Coach Yeng Guiao matapos nga itong si Mac Bello ay ibilagay na nila sa free agent market. Kinakailangan na mayroong 1-2 punch combination ni Mamuyak kung sakasakaling makukuha ng Barangay, rather ng Rain or Shine Elasto Painters itong si Policarpio, ay malaking tulong ito para sa Rain or Shine para mapalalim ang kanilang lineup. Alam natin na itong si Policarpio 6'6 ito, at the same time mayroon itong high flying ability at attacking ability na gustong gusto nga ni Coach Yeng Guiao. At ayun nga sa report, kinakausap na nga ni Coach Yeng Guiao ang NLEX Road Warriors. Kaya niyang ibigay ang number or first round pick nila next year, or basta pumili, pwede rin ibigay ng Rain or Shine itong si Kaylan Chongson or sino pa ang gusto ng NLEX Road Warriors sa kanilang lineup, basta hindi lang gagalawin ang kanilang mga big man. Yun ang posibleng gawin ng Rain or Shine Elasto Painters para makuha itong si Jonel Policarpio para sa NLEX Road Warriors. Ang tanong, kakagatin ba ito ng NLEX Road Warriors ang offer ng Rain or Shine Elasto Painters? Alam natin na gustong gusto ni Coach Jungwoo Chico itong si Jonel Policarpio, kaya naman instead napiliin ni Coach Jungwoo Chico itong si Kaylan Chongson para sa number 6 pick, ay itong si Jonel Policarpio ang kanilang mas
priority dahil nga kinakailangan ni Coach Joey Chico ng combination nila ni Semerad. Si Semerad kasi two-way player at si Rogers two-way player. Kinakailangan talaga ni Coach Joey Chico ng isang sniper na magko-complement kay Robert Bolick Jr. Alam natin, pag umatake itong si Robert Bolick Jr., tinitingnan din ang kanyang mga wingman na posibleng i-kick out niya ang bola at tinitingnan niya kung saan ang pinakamataas na percentage sa mga wingman na posibleng basahan. At nakikita nga ni Coach Joey Chico itong si Policarpio para sa kanila. Pero pinag-iisipan din ni Coach Joey Chico dahil dalawa ang players na posibleng makuha niya para sa rain or shine ni Last Two Painters. Pwede si Kailan Chongson at magkakaroon pa sila ng pick next year kung sakasakali or player. Yun ang ating aabangan. At update pa tayo sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Binigyan ng Magnolia Pambansang Manok Templados ng extension contract itong si Joseph Erobio. Si Joseph Erobio ay maganda ang ipinakita sa nakaraan Philippine Cup. Kinakailangan pa ito ni Coach Chito Victolero bilang second unit. Alam natin na banger din itong si itong si Joseph Erobio. Si Joseph Erobio nakuha sa free agent market ng Magnolia matapos nga itong makitang maganda ang inilalaro sa 3-on-3 basketball at malaki ang tsansa kung magtutuloy-tuloy ang magandang performance ni Joseph Erobio ay mas mataas at mas malaki pa ang offer na ibibigay sa kanya ng Magnolia. Yan lang muna ang update natin ngayon at susunod natin ang mga susunod na araw sa bago pa mag-umpisa ang PBA. Bago pa muna natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Adrian Dulay, at sa Dulay Family, Anthony Laquialon, Ronald Bersubidad. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Pakibisitar po ng Facebook fanpage ko at paki-like, paki-share, paki-follow.